Okay, muli, good evening sa ating lahat. Thank you for being with us hanggang sa huling lecture. At bago ko kayo ipasa kay Brother Ezekiel, tayo muna ay manalangin. Hingin natin ang paggabay ng Panginoon sa huling lecture natin tonight on the Reformation Church. Let's pray. Our Heavenly Father, we praise you and thank you because you have been faithful, O God, in granting us wisdom, knowledge, and also strength to persevere until the completion of our lecture. Thank you also for being with our brother Ezekiel sa preparation. Alam namin hindi madali ito at sa mga lectures nawa sa mga naka-join. Magamit na yung mga materials na freely available online para pa mas ma-spread pa ang biblical reformation upang ang mga iglesia talaga ay maiayon sa inyong salita. Wala kaming ibang hiling, Panginoon, kundi ang aming mga iglesia ay ma-reform according to your word, hindi sa kung ano mang kagustuhan ng tao lamang, kundi kung ano ang kalooban ninyo para sa order ng inyong iglesia. Guide us sa pinakauling lecture tonight at sa mga questions. Mamaya din sa mga answers na maibibigay, naway bigyan nyo kami ng humility, O Diyos. At walang ibang mapurihan, maitanghal, kundi ang pangalan lamang ng aming nag-iisang hari, ang aming Panginoong Jesucristo. And may the Spirit also empower us all. After the lecture, O God, ay babalik kami sa kanya-kanya mga iglesia. Help us, Panginoon, na maipamuhay ito. Patiently, O God, ang Reformation hindi isang overnight sa nagawain, kundi patiently, Panginoon, prayerfully, nagtitiwala sa paggawa ng Banal Espiritu as we faithfully proclaim and preach your word. Sa iyo po ang kapurihan, Ama, ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay po, kay Brother Ezekiel. Muli, magandang gabi po. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa ating pong last session. Bali, kaya po nang na-mention ni Deacon Jeff. Ulitin lang po natin ang chapter session 7 dahil hindi ito na-record. So ito po ay under ng the two offices in the church. I-discuss lang po natin ng mabilis about pastoral office. So dahil po sa pag-rise ng technology, we are grateful to God dahil ginagamit niya yung technology para ma-preach ang gospel sa mas malawak, geographically speaking. But unfortunately, meron din po itong negative effects dahil nga masyadong utilize yung technology. Sometimes Christian ministry is defined and associated with popularity, wealth, and success. Dahil nga kitang-kita natin na mayroong mga celebrity preachers while hindi naman masama, faithful naman itong mga tao ito, yung ilan dito, pero ang nangyayari ay nadidefine sa extravagance. So, titingnan natin in the scripture that true Christian ministry is not defined by these factors na na-mention ko. According to the Apostle Paul, 1 Corinthians 1:28-29, God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God. So pinapakita dito ni Apostle Paul na yung Christian ministry, at magkakaroon tayo mamaya ng short exhortation patungkol sa New Covenant ministers, pero ang sinasabi dito ni Apostle Paul, ang pinili ng Panginoon sa pangkaligtasan maging sa ministeryo ay yung mga mahihina, hindi yung mga sikat sa mundo, kundi yung mga mahihina. So ipinapakita nito yung biyaya ng Panginoon sa kagaya nating mga mahihina. So ito po dapat ang nasa puso ng isang gustong magpastor at nagpapastor,
dahil may temptation na tingnan agad natin yung resulta ng ating ministry instead na ano yung proper motivation natin. So ito po yung ating itatackle ngayong gabi. So about eldership. So meron pong two categories ang eldership, teaching and ruling office. So hindi po tayo naniniwala sa hierarchy of officers or office kagaya ng ibang mga sect na naniniwala sa hierarchy. As a Baptist, hindi po tayo naniniwala na mayroong hierarchy ng authority. So in our belief, yung pong terminology na presbyteros, ang ibig sabihin po niyan ay presbus, na ang ibig sabihin ay old man, matanda. Kaya minsan ang tawag po dito ay elder. So sa non-church usage, ito po ay ginagamit yung term na presbus, presbyter, kumbaga, sa 1 Timothy 5, 1 and 2, an elderly person. And then sa Luke, nandiyan po yung mga text, rulers of the Jewish nation of a local synagogue. And then tinatawag din to of the apostolic leadership. Sa apostolic leadership naman, ginamit rin ito. And then, of course, of the office in the church. So nandiyan po yung mga ginamit, yung word na presbus or leaders. Nandiyan po yung mga text sa Septuagint na ito translate. While it may speak of age, the focus is a maturity that stands out from those who are led. So may gaya ng na-mention natin before, mayroong place yung age, yung edad, pero ang pinag-uusapan dito is spiritual maturity. So ang point po natin, a pastor is one who has gained the respect of the people for his known maturity, experience, and age are matters for consideration. So sabi ng Evangelical Bible Commentary, the reason for this prohibition is spelled out in the rest of the verse. Yung sinabi doon na dapat ay hindi siya newbie. Yung sa 1 Timothy 3:6, sabi dito, there is danger that such a person might become conceited. This is the verb of typho. It comes from typhos, smoke, and so literally means wrapped in smoke. But in the New Testament, it is always used metaphorically in the passive, in the sense of being puffed up with pride. So kaya mayroon dong prohibition na hindi siya new Christian, hindi siya newbie, dapat siya ay na-test. Ang meaning pala noon, kapag newbie, possible na siya ay mag-pop up with pride. Kasi nga, nandoon yung overzealousness, while hindi po masama yung zealousness, pero posible kapag wala pang masyadong experience, kapag bata pa, ay mag-pop up siya. Again, hindi po yung edad, but yung spiritual maturity ang hinahanap. While may consideration yung experience and age. So beware, kagaya na na-mention natin, do not mistake popularity for leadership or dominance with people for maturity. So yan po yung ibig sabihin ng presbyteros o presbus, na ang ibig sabihin ay elder, mature, matandang lalaki. So yung importance naman po ng plurality of elders. So tandaan po natin that the normal order of eldership is to have plurality of elders. So yung pong ideal na church ay dapat po ay plural. Marami yung pastor, more than one. In 1689 Confession, the confession assumes a plurality of bishops or elders in a particular church completely gathered or organized. So kagaya ng na-mention natin, yung word na bishops,
elder, pastor, presbyterian po ay mga synonymous na mga terms, magkakapareho sila. So, yung New Testament evidence na ang practice talaga ay plurality of elders, kagaya ng Acts 14:23, the apostolic practice was to ordain elders. So plural po in every church. So doon pa lamang sa precursor or yung panimula ng church, well, hindi pa ganun ka-established kagaya ng mga sulat ni Apostle Paul, pero sa paglista ni Luke ng record ng history ng church, malinaw po doon yung apostolic practice. Sila ay mag-o-ordain ng elders, plural. And then sa Acts 15:23, the makeup of the Jerusalem church are apostles, elders, and the brethren. So of course, hindi pa complete yung canon. So nandun pa rin po yung mga apostles. Ito po ay foundational gifts or office. Pero kung ipapaliwanag natin siya na kumpleto na yung canon, clear po na may plurality of elders ang nagko-compose ng isang church, elders and the brethren. Kaya nga, we could say na incomplete pa, hindi pa naroon sa ideal. Ang ibig sabihin ko po doon ay hindi naman talagang incomplete, kundi yung hindi pa niya naaabot yung ideal na church kung nag-iisa pa lamang po yung pastor. Dahil yung ideal church, at least dito po sa narrative ni Luke, ay plurality of elders. And then sa Philippians 1 verse 1, the makeup of the Philippian church are the saints with bishops and deacons. So again, plural po. And sa First Thessalonians 5:12, ang sabi dito, recognize those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you. Again, ano po? Plural, those who labor. So ina-assume po ni Paul na marami yung pastor na nagle-labor sa kanila. Sabi po ni John Owen, the pattern of the first churches constituted by the apostles, which it is our duty to imitate and follow as our rule, constantly expresses and declares that many elders were appointed by them in every church. The nature of the work whereunto they are called acquires that in every church consisting of any considerable number of members, there should be more elders than one. And some there are who begin to maintain that there is no need of any more but one pastor, bishop, or elder in a particular church, which has its rule in itself, other elders for rule being unnecessary. This is a novel opinion, contradictory to the sense and practice of the church in all ages. Ang kiniklaim dito ni John Owen, ang pattern daw ng church ay plurality of elders. At yung idea na mayroon lamang dapat na single pastor, sabi ni Owen, novel opinion, bago. At kinokontra nito yung practice ng church in all ages. So, nagkakaisa po yung record ni Luke sa Acts, and then yung mga sulat ni Apostle Paul, and then yung belief ng mga Reformed like John Owen, nagkakaisa sila na ang ideal church is plurality ng elders. So, some considerations for a singular elder church. Kaya nandoon yung concern ni John Owen dahil mayroong danger kapag nag-iisa ang pastor. A singular elder church must be seen as still not complete in order. Yan yung sinasabi ko kanina, na hindi pa niya naaabot yung ideal kung ano ba dapat ang isang local church kapag singular lang, nag-iisa lamang yung pastor. And secondly, a singular elder must
especially watch against despotic, tyrannical temptations. So ito po yung problem kapag iisa lamang yung pastor at walang nagbabalance, wala siyang accountability, at least sa kapantay ng kanyang authority. While meron siyang mga deacons siguro, pero iba pa rin kung meron siyang equal sa pagiging pastor, kung accountable siya doon. So ang problem, kapag iisa lamang yung pastor, hindi ko po sinasabi na lahat ng singular pastor ay tyrannical and despotic, pero may temptation na maging tyrannical dahil walang nag-check and balance sa kanya. Sabi ng 1689, although it be incumbent on the bishops or pastors of the church to be instant in preaching the word by way of office, yet the work of preaching the word is not so peculiarly confined to them, but that others also gifted and fitted by the Holy Spirit for it, and approved and called by the church may and ought to perform it. So, ang isang aid, kapag singular lang yung elder, may provision dito sa Confession of Faith natin, wala po ito sa Westminster, pero sa 1689, may provision na pwedeng mag-preach even yung mga lay preacher, kahit hindi pastor. So yun yung aid para maiwasan din yung pagiging tyrannical. So thirdly, a singular elder in a dearth of workers must be seen as a favor from God. So while merong negative epekto, of course, mahihirapan yung pastor kapag nag-iisa lang siya. Mayroong temptation ng tyrannical, magiging tyrannical. Pero kapag meron pong church na singular in a dearth of workers, scarcity, ito po dapat ay tandaan natin na ito ay biyaya, gift pa rin ng Panginoon. So, marami pong nakapaloob sa topic ng eldership, pero ito lang po yung ating pag-uusapan. So, nandun po yung kahalagahan ng plurality of elders. Pupunta po tayo sa mga qualifications. Ano po ba yung mga qualifications ng pagiging pastor or elder? So, buksan niyo po ang inyo pong mga Biblia sa 1 Timothy 3, 1 to 7. So, babasahin ko po. Ito po ay qualifications for overseers. Sabi po ni Paul, the saying is trustworthy. If anyone aspires to the office of overseer, he desires a noble task. Therefore, an overseer must be above reproach, the husband of one wife, sober-minded, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, not a drunkard, not violent, but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. He must manage his own household well, with all dignity, keeping his children submissive. For if someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church? He must not be a recent convert, so yung binabanggit natin kanina, or he may become puffed up with conceit and fall into the condemnation of the devil. Moreover, he must be well thought of by outsiders, so that he may not fall into disgrace, into a snare of the devil. So, tandaan po natin na yung mga inilista po dito ni Apostle Paul, ito daw po yung qualifications ng eldership. So, hindi naman po hinihingi yung perfection, pero dapat siya ay nag-shine sa mga qualities na ito. Take note that this quality should be present to all members of the church.
So ito po ay dapat sa isang Christian, sa isang member. But the pastor or yung aspiring pastor should be the number one model of these qualities. Dapat siya ay nangunguna, dapat siya ay nagsha-shine sa mga qualities na ito. So, nilagyan ko po ng apat na division. Pwede hindi naman po ito exhaustive, pero sa reading ko lamang po, nilagyan ko po ng apat na division or categories yung mga qualifications ng pastor. So una po, dapat po siya ay mayroong personal holiness. Siya ay mayroong kalinawan, malinaw ang kanyang pag-iisip, sober-minded, mayroon siyang self-controlled, or isa dito yung sa kasalanan, of course, even doon sa mga material mga substance na kanyang tinetake. Kaya sabi din doon na hindi siya drunkard, hindi siya maglalasing. So mayroong self-controlled. So mahalaga po yung self-controlled spiritually and physically. Kaya nga po isang discussion din kung mataba ang isang pastor. Medyo nakakatawa pero questionable po yun. Of course, may ibang case na may sakit, so hindi po yun yung pinag-uusapan natin. Pero kung yung kanyang katabaan ay dahil sa wala siyang self-control, possible po na question po yun sa kaniyang qualification. So hindi po tayo dito nag-i-impose so dapat sobrang payat no magpapastor, pero ang pinag-uusapan natin dito ay yung pag-control, yung self-control, yung pagiging discipline. Dapat po siya ay respectable at may binanggit po doon na siya ay ginagalang dapat ng mga outsiders. So may respectable siya and not lover of money. Hindi siya greedy sa money dahil ang pera, kapag ang isang pastor ay naglilingkod na lamang dahil sa pera, yan po ay problematic. Kaya inilagay po dito na ang isang pastor ay hindi dapat greedy, not lover of money, na yung service niya ay dahil lamang sa pera, dahil siya ay nare-receive na compensation. Pwede nyo pong balikan yung discussion namin sa Herald of Grace Apologetics about the Dorian Principle. Medyo na pasadahan namin yung pagtungkol sa paano gagamitin ang pera. Kaya nga po, isang wisdom na ang asawa dapat po ng pastor ay hindi rin dapat makialam sa pera ng church. Even yung pastor ay, while may oversight sa pera ng church, pero dapat po yun ay under ng diaconal office. Yun yung pinag-aralan natin nung tayo ay nag-usap about diaconal office. Kailangan maging maingat ang pastor kapag pinag-usapan po ang pera. Dahil yung pong kasalanan sa pera, yung kasalanan related sa money, is mahirap po. Pag nahulog ang pastor, mahirap na po yung restoration. Papaliwanag natin yan maya-maya. I-relate ko po dito sa family relations. So, malinaw po na sinabi ni Apostle Paul, husband of one wife. May magsasabi, so bawal pala yung single na mag-pastor. Hindi po. Kaya lang po sinabi ni Apostle Paul na husband of one wife, while normative na dapat may asawa ang isang lalaki, pero because of sin, providentially, possible na hindi makapag-asawa ang isang lalaki. So hindi naman yun disqualification sa part ng kung siya talaga ay may calling sa pastoral ministry. Well, ideal na may asawa, pero yun ay providential. So, kaya sinabi ni Apostle Paul, husband of one wife, applicable din po ito sa mga Christian dahil ang prevailing sa culture nila ay maraming asawa, polygamy. Kaya ini-insist ni Apostle Paul dito na dapat sirain na nila yung culture na yon na maraming asawa. Single lang dapat, nag-iisa lamang ang asawa, lalong-lalo na ang may desire na mag-pastor. So, kaya
kagaya ng pera na mahirap yung restoration, lalo ang isang pastor kapag nahulog sa adultery, yan po yung isa sa mahirap din na ma-restore. Sa ibang position pa nga, hindi na po, wala na pong restoration. Bakit yung pera at adultery ay mahirap na yung restoration? Dahil mahirap nang tanggalin yung mancha nung kasalanan na yon. While, of course, ang Diyos ay mapagpatawad at even ang church ay mapagpatawad, pero yung mancha ng kasalanan na ito ay napakahirap mabura. Kaya if not, hindi naman, pwede naman ma-restore siya sa office, possible, pero I believe ito ay napakatagal na bago matanggal yung mancha ng mga kasalanan na ito. And then, sinama rin ni Apostle Paul, able to manage his family. Ibig sabihin, yung kanyang family ay well-behaved. Hindi po natin sinasabi na converted dapat yung mga anak. Hindi po yun. Pero well-behaved sila. Naalala ko po si John Piper, noong naging atheist yung kanyang anak, nag-step down siya. Pero napatunayan ng church na wala siyang responsibility, na ginawa naman niya ang lahat para hindi maging atheist yung kanyang anak. Na-restore din siya. Pero makikita niyo po yung demeanor doon ni John Piper. Makikita niyo yung kanyang initiative na nakita niya na baka nga meron siyang pagkukulang. So, kapag hindi well-behaved ang family ng pastor, kapag madaldal yung kanyang asawa, tismosa, pwede po siyang ma-disqualify. Kaya dapat na-manage niya yung kanyang family. Dahil kung ano yung ugali ng asawa ng isang pastor, reflection po yun ng leadership ng pastor. Kaya ganun po yun kabigat. I remember sinabi ni Douglas Wilson na hindi naman to related lang sa pastoral kundi in general sa husband and wife. Ang sinabi ni Douglas Wilson, ganito na yung design. No, nagkasala si Eva, while si Eva yung unang kumain ng prutas na pinagbabawal, pero ang sinisi talaga doon ay si Adan dahil under ng authority ni Adam, si Eve. Sabi ni Douglas Wilson, nananatili yung ganong design. Ang pagkakasala ng asawang babae or ano man ang behavior ng babae ay dahil yon sa leadership ng lalaki. Kaya yun yung bigat ng sinasabi ni Paul dito, able to manage his family. At ang point ni Paul, paano niya ma-manage yung church kung hindi niya kayang mapabehave ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. And then sa church relations, he must be above reproach and hospitable. Ibig sabihin po, isang practical application po dito, lalo kung may kakayanan yung church when it comes sa finance, dapat po ay hindi lamang nami-meet yung mga basic necessities ng pastor or yung family. Dapat po meron siyang kakayanan na mag-exert ng hospitality. So dapat po yung kanyang support ay hindi lamang po na mimit yung mga basic necessities. Dapat kaya niya mag-extend na tumanggap ng bisita, magpakain, tumulong. So dapat ganun. Of course, not quarrelsome. Dapat siya ay kagaya ni Kristo na hindi palaaway, hindi siya ay may pasensya. And of course, sa pastoral gifts, sa category naman ito, dapat siya ay able to teach. At yung sakop po ng able to teach, nandyan po yung counseling. Nasa part po rin ito ng oversight and then preaching. So, tandaan po natin na hindi po sapat na magaling mag-preach yung pastor. Dapat rin po siya ay mayroong regular oversight, counseling sa mga nagsasuffer
ganun po dapat ang work ng isang pastor. Ang point po natin, these qualifications will determine if he is fit to shepherd the Church of Christ. So dapat nakikitaan siya ng gifts at ng mga qualifications na ito according sa verse 5. So ang main principle po natin for this lecture, the primary task of a pastor is to shepherd the Church of Christ through his personal holiness, managing his own household well, his counseling, and through the faithful preaching of the Word of God. So ito dapat po ang nakikita sa isang gustong magpastor at sa nagpapastor na. So yung aim niya to glorify Christ, to glorify God through His faithful shepherding. At doon po nakapaloob yung kanyang shepherding sa family, personal holiness, and faithful preaching of the Word of God. So some exhortation lang po sa ating pong pagtatapos. Makibukas po kayo sa akin sa 2 Corinthians 3, 1-9. Sabi po ni Apostle Paul, are we beginning to commend ourselves again, or do we need, as some do, letters of recommendation to you or from you? You yourselves are our letter of recommendation, written on our hearts to be known and read by all. And you show that you are a letter from Christ delivered by us, written with ink, not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of human hearts. Such is the confidence that we have through Christ toward God. Not that we are sufficient in ourselves to claim anything as coming from us, but our sufficiency is from God, who made us sufficient to be ministers of a new covenant, not of the letter, but of the Spirit, for the letter kills, but the Spirit gives life. Now, if the ministry of death carved in letters on stone came with such glory that the Israelites could not gaze at Moses' face because of its glory, which was being brought to an end, will not the ministry of the Spirit have been have even more glory? For if there was glory in the ministry of condemnation, the ministry of righteousness must far exceed in it. So ang point lamang dito ni Apostle Paul about the ministers of the new covenant, Paul establishes the truth that the glory of their ministries, yung mga ministers ng new covenant, resides not in human power, but in the glory and the superiority of the new covenant. Yun yung sinabi niya sa verse 4. He asserts that their ministry is not defined by societal status, but by God. So hindi ko maganda ba yung reputation nila, yung status nila sa society, kundi ang nagdi-define ng kanilang ministry defined by God. The authority of their message comes from the Holy Spirit, not through human power. Hindi sa kasikatan, hindi sa kayamanan, hindi through political power, but by the Holy Spirit, from the Holy Spirit. So Christian ministry is defined by the power of the Holy Spirit. Yan yung point sa verse 3. So he points out that the confidence in their ministry comes from the Lord, not personal strength or societal recognition. Yun yung point sa verse 4 and 5. At yung meat or substance ng argument dito ni Apostle Paul is yung comparison ng Old and New Covenants. Paul explains the significance of confidence and sufficiency in the ministry, not rooted in human power, but rooted in the superiority of the new
covenant. Yung glory ng kanilang ministry, yung motivation ng kanilang ministry ay nasa superiority ng new covenant. So ito po yung exhortation natin. New covenant ministers, pastors are better than the old covenant prophets, priests, ministers, because they are more godly or better preachers, but because of the nature of the covenant they are in, a spiritual and eternal covenant. So superior in that sense, hindi dahil sila ay mas gifted, hindi dahil sila ay more holy, kundi yung superiority nila dahil sila ay ministers, hindi ng types and shadow. Sila ay ministers ng fulfillment. So the new covenant is vastly superior to the old covenant because in the old covenant, the emphasis of the work of the Holy Spirit is national. Pinag-aralan po natin, natakil po ito natin last night regarding Lord's Supper. Pinakita ko sa inyo na national yung ginagawang mga sacrifices doon. Hebrews 9:13, for the purification of the flesh. So yung purification, yung work ng Holy Spirit sa Old Covenant is for national Israel, focusing on Israel as a special nation, national. But in the New Covenant, the Holy Spirit is for the salvation and sanctification of the elect. Yan yung contrast dito ni Apostle Paul. Yung New Covenant daw hindi sa pamamagitan ng letter na pumapatay, kundi sa pamamagitan ng gawa ng banal na spirito sa pagbibigay ng bagong puso. So the glory of the old covenant was physical. Sinabi rin ni Apostle Paul na may glory ang old covenant and temporal blessings, while the new covenant enriched by the Holy Spirit is spiritual. So yun yung distinction. May glory, yung old covenant, pero ito ay physical, temporal, but in the new covenant, ito ay spiritual by the power of the Holy Spirit. Moses and Old Testament prophets serve in the context of types and shadows, but as new covenant ministers, we are heralds of a far more superior covenant where the full glory of Christ is revealed. Sabi po, kay Paul mismo nang galing, 2 Corinthians 3 verse 9, for if there was glory in the ministry of condemnation pertaining sa old covenant, the letter kills, yan yung sinasabi ni Apostle Paul, pero sinabi ni Paul na may glory na doon, may kaluwalhatian na doon. Pero sabi ni Apostle Paul din, the ministry is of righteousness or new covenant must far exceed in glory. While may glory na yung old covenant, ministry of condemnation, pero superior yung glory ng fulfillment ng new covenant. So yun yung ina-argue dito ni Apostle Paul. Yung motivation ni Apostle Paul, sinabi na kanina, binasa natin sa ating introduction, ang pinili niya ay mahihina. Because ministry ay hindi patungkol sa sarili ng mga pastor. It is about for the glory of Christ. So, as a challenge for us, kung meron dito nagpapastor, we should serve God in light of the glory of Christ in the new covenant. In our weaknesses, in our frustrations, nakikita natin na parang hindi pinagpapala yung ministry natin. Faithful naman tayo, masasabi natin, nasasabi ng asawa natin, nasasabi naman ng church, na faithful naman tayo sa ating ginagawa, pero parang walang result, walang bunga. In our weaknesses and frustrations, the glory of Christ in the new covenant should be our motivation. So remember this, brothers, in our physical
and intellectual limitations, Christ blesses our imperfect and limited service rooted in love for Him and for the church. So hindi niyo po kailangan maging next Paul Washer para masabi niyo na successful yung ministry niyo. Hindi niyo need na ma-invite palagi sa maraming mga churches. Kung pinagpala kayo ng ganung gift, yes. Pero hindi po yun ang basihan ng pagiging successful sa ministry. If ginagawa niyo ang ministry niyo, ang motivation niyo ay yung glory ni Christ, and love mo yung church kaya nagseserve ka faithfully, tinatanggap yan ng Panginoong Jesucristo as your humble service to Him. Christ blesses our imperfect and limited service rooted in love for Him and the church. Ganyan ka mabiyaya ang ating mabuting pastol, ang Panginoong Jesucristo. And naging prevailing po yung issue ng plagiarism, yung pangungopya ng mga sermon. O di naman po masama na gumamit ng mga reference, pero kapag 100% yun ang ginamit, yung sermon ng isang preacher, at walang pag-cite na ito ay galing sa kanya, masama po yun. Hindi po talaga yung plagiarism yung kasalanan doon, dahil yung plagiarism ay batas lang naman yan ng tao. Ang mabigat na kasalanan doon ay niloloko mo yung church. Nakakatanggap ka ng compensation, ng support, pero hindi ka worth sa kanilang penny dahil nangungopia tayo ng sermon. May problem po naging problem po yung plagiarism. Pero ang isang nakita ko, kaya nagpe-plagiarize ang mga pastor, though hindi ko po sila ine-excuse, pero dahil nga sa pag-rise ng internet, nakakalungkot na mas pinapakinggan pa ng mga members yung preaching ni John Piper, preaching ni Paul Washer. Kinokot nila yung mga preaching ng mga celebrity preachers na ito instead of their own local pastor. Malungkot po yun sa side ng isang pastor na nagpapagal. Hindi naman siya kagaling ni Paul Washer, pero faithfully pinipreach niya yung gospel, yung word of God, pero mas pinapahalagahan ng mga members, yung mga kung sino-sinong mga celebrity pastors na ito, celebrity preachers. Sad po na reality yun. Kaya mahalin po natin ang ating mga local pastors, panalangin po natin sila. Sila po ay nagpapagal, hindi para makilala ng tao, kundi para pangalagaan ang mga tao ng Diyos. In fact, marami po akong makilalang pastors sa maliliit na iglesia, hindi kilala, pero mga faithful ang mga ito. So, maging ganun dapat. While hindi ko po kayo binabawalan na makinig sa mga celebrity preachers, ako po, nagbabasa, nakikinig ako, pero dapat po lagi ang appreciation natin, pakita natin yung appreciation natin sa mga faithful pastor. So, hanggang doon na lamang po ang ating pag-aaral. Proceed po tayo sa open discussion. Okay, salamat sa Panginoon. Ayan po, open discussion tayo, and then kukuha lang din ako time to time ng mga questions, pending questions sa mga previous lectures. Ang una ay... Sige, bro. Okay. Wala pa, no? Sige, eto muna. Kunin ko muna itong isang question. Nasaan na yun? Wait. Nawala. Ito, may question nung lecture ito sa lecture 3 pa yata ito, hindi natin nasagot. Sabi dito, for the sake of others listening tonight, paki-explain nga po ulit noong pastor na na-disqualify sa kanyang pastoral ministry. Is this the same principle rin sa member na na-disqualify sa kanyang membership? Tanda mo pa yun, bro?
ano nga ba number session number? Membership yata yan, no? Parang yan. Para membership. Oo. Parang ang question siguro dyan is yung kapag ba na-disqualify ang pastor sa kanyang office, Mm. it follows na disqualified na rin siya sa membership. Siguro ganun yung question. Baka ganun. O kaya parehas lang ba rin yung disqualification niya sa Mm. pagiging member? Ang ganun. May magkakaibang degree. Halimbawa, yung sa issue ng pagmamanage ng kanyang house, hindi niya ma-manage ng tama yung kanyang family. Well, hindi naman po siya doon madidiscipline. Wala namang moral sin in a sense dahil ganun. Kung talagang makulit yung mga bata, hindi naman siya madidiscipline doon, pero possible na ma-disqualify siya doon sa case ng, kasi disqualifying na yun doon sa 1 Timothy 3. So may mga ganong pangyayari na hindi naman necessary na madidiscipline siya, kagaya nga nung hindi niya ma-manage ng maayos. Kasi kung for disqualification yun, marami na po tayong madidiscipline sa church. Kung for disciplinary action yung hindi well-behaved yung mga anak, marami po baka tayong lahat madidiscipline kung gagawin natin yun na for disciplinary action. So sa case na yon, hindi rin naman madidiscipline kapag pataba ng pataba yung pastor. So may mga case na hindi for disciplinary action. So possible na matanggal siya sa office pero hindi siya madidiscipline. Pero kapag moral issue like adultery, money, involving ng money, yung pagiging quarrelsome, palaaway, public yan. So yan yung posible na dalawa. Matatanggal siya sa office, at the same time, again, depende sa degree, pero pag adultery, necessary na tanggal siya sa office, discipline din siya. So mayroong case na ganon. Okay. Depende doon sa offense. Depende talaga. No? Alright. Thank you. Before ako tumawag ng mga nakataas na kamay, basahin ko lang ito. Tama ba na maging primary concern ng church ay financially unstable kaya hindi makapag-add ng another elder sa church? Paano kung more than 100 na yung members pero may mga laymen po sila pero may mga layman sila kaya di makapag-add ng elder kahit na may qualified at may heart pagdating sa pastoral ministry? Good question yan. Una, sagutin natin yung first question. Tama ba na maging consideration yung money if wait lang po. Tama ba na consideration yung money kung hindi pa nila kayang mag-support ng pastor fully? Yes, consideration po yung money. Pero hindi yun hadlang para mag-install tayo ng qualified men sa ministry. Kasi providentially, pwede naman siyang part-time job kung hindi pa kayang si Paul. Providentially, hindi pa siya kayang suportahan fully nag-tent making siya. So, naging tent maker siya, temporary lang po iyon, pero makikita natin doon yung principle na hindi po hadlang na kulang pa sa kapasidad yung church na mag-support, and therefore wag na mag-install. Hindi po yun hadlang. May mga paraan para ma-install pa rin to. Pwedeng yun nga, part-time muna hanggang sa magkaroon ng kakayanan yung church. So hindi po siya hadlang. Consideration siya, pero hindi siya dapat hadlang sa pag-install ng pastor. Doon naman sa mayroong maraming preacher, tapos kaya okay lang na walang, hindi plurality yung elder. For me, that's problematic. Kasi medyo mabigat yung word na sasabihin ko. Assuming na mayroong mga qualified men doon sa church na yon na pwedeng magpastor, pero hindi na i-install dahil nga sa idea na siguro sa pera din, or siguro dahil
pinapatronize nila yung pastor na yon. Hindi natin alam, pero assuming na mayroong mga qualified men doon sa church na yon, pero hindi nag-i-install, mabigat yan. Kasi sa Ephesians 4, nung daw si Christ ay nag-descend, siya rin yung nag-ascend. Pag-ascend siya sa langit, nag-reign siya, sabi sa Ephesians 4, nagbigay siya ng different gifts. Sabi doon. So yung palang gifts like pastoral ministry galing sa paghahari ni Kristo. So ang gusto ko makita nyo dito yung implication kung qualified itong mga taong ito sa ministry pero hindi nare-recognize ng church. Hindi yung tao ang kanilang tinatanggihan. Ang tinatanggihan nila ay yung gift ni Christ sa church. Yung implication din, dinideny nila yung reign ni Christ dahil yung pagbibigay ng mga gifted man ay part ng reign ni Christ according sa Ephesians 4. So, problematic po yan sa isang local church na may mga gifted, qualified men for pastoral ministry. At ang masakit pa doon, parang may pagka-user. Ginagamit natin yung gifts, pero ayaw nating i-recognize yung na qualified sila sa office. So parang user yung ganun na, okay, gamitin namin yung gifts mo, pero hindi ka pwede magpastor. So may pagka-user po yung ganung mentality. So gaya ng pinag-aralan natin, as long na may qualified men, install lang install. Ay, giregalo yun ng Panginoon sa kanyang iglesia. Okay. Thank you. So maganda yun, no? Sige, kuha tayo ng nakataas ng kamay. Kuya Mars muna for one question. Bro, ang pinakamalaki daw problema ng iglesia ngayon ay yung mga pastor na walang calling. Anong consequences ito sa congregation at paano ito maiwasan? Problema po talaga yun kapag ang isang pastor ay, of course, hindi po infallible ang church. Possible po talaga na magkamali sa pag-recognize ang church na hindi pala talaga para sa pastoral ministry ay na-install siya as pastor, na-ordain siya as pastor. Nangyayari po talaga yon. So kapag hindi po talaga called or tinawag ang isang lalaki para magpastor, siya po yung unang magsasuffer. Kasi siya yung mahihirapan. Dahil hindi niya nga calling yon, talagang mahihirapan siya. And secondly, yung church din po magsasuffer. At magmamanifest kasi at magmamanifest kapag hindi talaga tinawag ang isang pastor. Lalabas din yung totoong kulay or na hindi siya tinawag. Meron pong dalawang uri. Possible na ma-realize nung na-install na pastor na ito na hindi siya talaga for pastoral ministry, pwede siya mag-step down. So maganda po yun. Pwede siya mag-step down na hindi talaga ako para dito. Kasi po na yung nabanggit ko, ang nagko-confirm ng pagiging pastor ay meron kang, sabi ni Paul, noble desire. So kung may desire, yun yung sabi ni Paul sa 1 Timothy 3:1. So yun yung nagko-confirm na mayroon na ikaw tinawag na magpastor, meron kang desire, pero hindi lang yun, meron kang gift, kasama doon yung qualifications sa pinag-aralan natin. At hindi lang po yun, may recognition ng church at hindi lang yun, providential, yung providence ng Panginoon. Nasa iyo nga lahat itong tatlong ito pero ayaw ng asawa mo na magpastor ka. Providential yun na pwede mo siyang i-convince pero kung talagang mangyari, posible na hindi ka doon tinawag. So, nandun po dapat yung mga elements na yon sa isang pagpapastor. So possible na ma-realize ng isang taong yun na hindi talaga ako tinawag sa pagpapastor, mag-step down siya. Pero may isang worst case na magmamanifest yun. Hindi siya talaga called para doon. Yung kanyang behavior, yung kanyang preaching, hindi na nakaka-bless yung preaching niya. So magmamanifest at magmamanifest yun na hindi talaga siya tinawag na magpastor. So ang sa tanong sino nagsasuffer, una yung sarili niya,
at ikalawa yung local congregation. Alright. Thank you. Sige, kuha muna ako ng question dito. Meron pang question na sa plurality of elders. Let's say there's a church na isa lang ang pastor. Paano kung merong biblically qualified man to become pastor number 2, kaso hindi sila magkasundo nung pastor number 1? With regards to liturgical practices, eschatological convictions, and practical motivations, is it wiser na huwag munang i-ordain yung said individual to avoid disorder? Wiser siya kapag may nangyayaring ongoing discussion. Pero kung walang nangyayari, is problematic yun. Na may differences tayo, pero walang hindi sinesettle, hindi pinag-uusapan, problematic yun. Pero wiser siya kung may nangyayaring ongoing settlement or discussion. Hanggang sa makarating sila sa conclusion, sige, mag-meet tayo halfway. So, wiser siya. Pero kung walang nangyayaring discussion, problematic. Kasi anong gagawing solution kung may differences? Hindi naman pinag-uusapan. So kung pinag-uusapan, wiser na ma-delay muna. Lalo kung qualified naman talaga siya. Meron lang differences sa conviction. So dapat isettle yon. At dapat ang nag-i-initiate doon ay yung current pastor. Siya dapat yung nangunguna doon dahil siya yung model nga ng mga qualifications na binanggit natin kanina. Alright, thank you. Ito ba bro, madalas sa mga practice sa ibang Reformed Baptist ang merong elder in training. Is it wise or yung ibang practice ng ibang church na walang elder in training na Hindi naman hindi naman ako masyadong dogmatic doon sa elder in training. Terminology lang siya para lang masabi na mayroong isang lalaki na possible na maging pastor. So, I'm not dogmatic sa term na elder in training. Hindi naman ako ganun ka-dogmatic. Okay lang naman sa akin. Okay lang din naman na hindi. Alright, thank you. Okay, sige, bigyan natin ng chance si Kuya Raymond Hamelo. Hello, good evening. Good evening po. Good evening po. For a starting or a small church, what are the elements needed by a church for it to establish or function for a plurality of elders? By a plurality of elders. Again, naiintindihan mo ba ako, brother? Yes, Ano ba po. by a small church? Yes. No. Hello, boss. Hello. Sige po. Are the elements needed by a church for it to establish or function for a plurality of elders? Okay po. So, sige po. So, depende po yon kung bata pa yung church, i-assume ko po na siya ay covenanted na mayroong members, mayroong mga at least officer, isang pastor. Ang elements po, kung ang tanong po ay ano ba yung magiging proseso, siguro yung tanong, ang elements lang naman po ay kung may membership. So, possible po na dapat may magpastor. Yun lang po yung sapat na element, kung may membership, gathered and covenanted membership. So, yun po yung pinaka-main element. So, kapag naman po pinag-usapan, paano ba kami mag-i-install? Paano ba kami tatawag ng isang elder or plurality of elders? So, dalawang scenario po. Kung wala pang pastor, kung wala pa, ang mangyayari niyan, hihingi ng tulong sa mga malalapit na church or kaparehas ng pananampalataya na church. So hihingi sila ng tulong para tumulong doon sa proseso ng eldership. So mayroon po diyang bobotohan, magkakaroon ng nomination. So depende kung ilang percent
halimbawa po ay naka 50% na nominate, so ipapasok siya doon sa process ng eldership. So ganun po. So yun po yung isang senaryo kung walang pastor, hihingi ng tulong sa kalapit na church. Kung meron na naman pong isang pastor, siya po yung mag-head ng proseso ng plurality of elders, lalo kung may mga qualified men na tinawag talaga for the ministry. So yung sagot po, ano ba yung element? Membership, covenant membership. So yung sinagot ko po naman ay yung proseso na. Sagot ko po ba yung tanong nyo, brother? May i-add lang ko sandali, ano. Sige po. Nabanggit mo rin to sa mga previous lessons natin. That is there's no need for, parang walang proportion, di ba? That Apo. an elder for a 50 or for 100. So for a small church, like say less than 100, may one pastor, what is the ideal number? 3 or I don't know. For it to function. Okay po. Sa Baguio po, yung isang Reformed Baptist Church sa Baguio, I think nasa 20 lang yung membership. Malapit po sa akin itong church na ito. So yung Reformed Baptist Church, Baguio Reformed Baptist Church. I think nasa 20 lang yung membership pero 2 po yung pastor. So ang point dito, wala namang may wisdom na dapat pag ganitong number ay at least ganito yung pastor. May wisdom doon pero wala pong limit ng number. As long na mayroong tinatawag ang Panginoon na magpastor, ang membership man ay 50 pero mayroong 3 pastor na tinatawag, go. Gift, sabi ko nga kanina, gift yun ng Panginoon. Assuming na nasa tamang proseso, talagang qualified itong mga men na ito, gifted, godly, converted, nandoon yung mga qualification as pastor. So, talagang dapat i-ordain itong mga to. Wala pong limit. Pero nabanggitin po natin sa ating study, yung ideal church, at least sa ating pag-aaral, for me, yung realistic na mamamanage talaga ng mga pastor, maximum of 100. Yun yung pinag-aralan natin. Hindi po siya dogmatically na dapat 100 lang, pero realistically, yun yung talagang mamamanage ng mga elders, 100. At magkakakilala pa rin doon yung mga members. Yun ang mahalaga eh. Magkakakilala pa rin. So kaya meron kaming, ay nakalimutan ko sino yung kausap ko, na mayroong healthy na split. Pwede mag-split, lalo kung sobrang dami na. For example lamang po, sample lang to, halimbawa, naging 150 na yung church. Tapos, may isang lugar na magkakalapit doon yung mga members, pwedeng sila na yung magsama-sama doon at gumawa ng another church. So, hindi naman tayo, iwasan natin dapat yung mega church mentality na nag-hoard ng mga tao. Kapag yung mga members ay magkakalapit, sila na yung mag-gather doon at ay oversight yun ng church na pinanggalingan nila hanggang sa maging local church. So, mayroong healthy split and division for good yun. Kasi dapat po ang church ay multiplication. Hindi, iwasan po natin yung idea ng mega church na horde ng horde. Dahil sikat yung mga preachers, sige, dito kayo umattend. Hindi naman nila na-manage ng maayos kasi hindi na magkakakilala yung mga members. So, yun po yung view ko sa pagdating sa number and proportion ng local church. Yung hindi po specific yung number, pero yung principle is mamamanage sila regularly ng mga pastor at magkakilala pa rin yung mga members. May close relationship pa rin yung mga members. And for me, ma-achieve siya at least or maximum ng 100 members. So, hindi ko naman po pinipigilan yung gawa ng Panginoon. Thank you, brother. Sige po. Welcome po. Sige, before tayo mag-continue, sa mga naka-join pala mamaya, mag-picture tayo before mag-closing prayer para at least meron tayong record pa rin sa mga naka-join. Okay, question dito.
While I call myself a Reformed Baptist with regards to belief in tradition or confession 1689 and doctrine. In a nutshell, how do I explain my position as a Reformed Baptist? Hindi ko, paano i-explain? Paano niya explain na Reformed Baptist ako? So, what do you mean? Parang pag tinanong siya, okay, what do you mean by Okay. Yung pagiging Reformed Baptist po, if you mean as an individual, hindi po yun yung pagiging Reformed Baptist na individual, nag-hold ako sa confession of faith. Ang pinaka masasabing Reformed Baptist ka kung belong ka sa isang Reformed Baptist church na nag-hold sa 1689. So doon mo lang masasabi na part ka ng isang tradition or ng isang group kung part ka ng isang local church. So, pwede nyo i-review yung Reformed Baptist Distinctive. Nagkaroon din ako ng lesson kay Brother Jordan. Nandun pa yun malamang sa YouTube. So, mayroon dong lesson sa kila Brother Jeff din, Reformed Baptist Distinctive. Oo. Pwede nyo yung makita. Yung nagdi-define ng pagiging Reformed Baptist. Yep. Ay nga pala, na-remember ko, I wrote an article, 5 points of Ayun. Reformed Baptist, tapos nilink ko doon yung turo ni Brother Ezekiel. Sige, send ko dito. Pwede nyo po yung balikan. Ayan. Okay, thank you. And then, wait, yung iba kasi ano eh. Ito. Biblical po ba na maging pastor kahit wala pong local church na pinapastolan? Dahil lang po sa mission work kaya naging pastor. Naging trend yan, lalong-lalo sa Pentecostal church. Nung nasa Pentecostal ako, makasama ka lang doon sa mga pastor is recognized as pastor ka na rin. Makapagsalita ka lang, makapag-devotion ka lang ng maganda, i-recognize ka, ang tawag na agad sa'yo ay pastor. So, hindi po proper yung pastor na walang church. Bakit ka masasabing pastor kung wala ka namang pinagpapastoran na church? So, magkaiba po yung issue na sa mission. Yung mission po, sa missionary, ito po yung mga evangelist. Ang inside the local church, dalawa lamang po yung office, pastor and deacons. Pero outside, yung gumagawa ng work outside, like mga missionary, yan naman po yung office ng evangelist. So sila ay recognized rin, ordained minister din, pero yung work nila ay hindi inside the church, but outside. Sila yung nagmi-mission, kagaya ni Brother Mark Aksay na nagmi-mission sa foreign land. So, ordained siya, na-recognize siya ng church na siya ay missionary. So, hindi siya basta nag-claim na ako, missionary ako, magmi-mission ako dito. Kailangan pa rin ng recognition ng church. At hindi pwede na claim mo lang mag-isa, pastor ako, missionary ako. Hindi. Dapat, kagaya ng sinabi natin kanina, mayroong recognition. Actually, doon sa lesson, dapat talaga ng ecclesiology, may specific topic na church consent. So may pagbibigay ng consent ang church, recognition sa isang tinawag na minister. Either ito man ay evangelist or pastor. And thank you. Saka yung iba rin bro, no, yung mag-graduate lang ng Bible school. Oo, mali din yun. Yun. At saka yung mali din po yung Bible school ang nag-ordain. May mga ganang Bible school dahil nakagraduate, i-ordain na sa, para ba siyang trabaho, natapos mo itong training na to, i-install kita dito. So hindi po ganun ang biblical ecclesiology. Dapat po ay ma-immerse yung life nung na gusto magpastor sa mismong local church at makita ito nung whole church na ito tinatawag itong magpastor. Hindi siya parang trabaho na nakatapos ako sa training, therefore dito ako, totoka kita dito. Okay, si may naka-raise po ng hand. Sige po, Kuya Jun. Okay, sorry. Yan. You can unmute yourself. Hindi ko pala. Hello, good evening. Good evening May po. tanong lang ako sa about sa 1 Corinthians chapter 11. Sabi ni Paul kasi sa verse 2,
remember me in all things and keep the ordinances wait, keep the ordinances as I delivered them unto you. And then pag binasa natin ng context, dalawa lang naman ang pinag-uusapan ni Paul dito is about sa Lord's Supper sa later part, at sa earlier part is head covering sa mga babae. Bakit hindi nag-aanong pinapractice ito among the churches even in the Reform? Kasi Yung ordinances pong sabi. head covering po. Mm-mm. Well, may mga reform din po na nagpa-practice pa rin ng head covering dahil nga actually ako po ay still studying parang sa case na yan. Hindi ko pa rin po talaga yan masasagot ng may tamang talagang perspective. Ongoing pa rin po yung study ko dyan kasi medyo nga mabigat yung text na yan kasi creational ordinance yung argument dyan ni Apostle Paul. Yung authority ng lalaki, hinugot niya sa creational kumbaga. So, dun po sa question, bakit siya hindi pinapractice? Ang ilang mga argument din ng mga hindi nagpa-practice is hindi yung head covering yung point, kundi yung male headship. Kumbaga accidental yung head covering. Ang pinaka-argument is yung male headship. Yung pong distinction ng essential or essence and accidental is yung essence hindi yung nagbabago. So ang argument dyan is yung essence na natili na yung male headship, yung accidental like head covering, pwedeng magbago yun. Depende doon sa culture or ano yung inordain ng Panginoon. So nagbabago yung accidental aspect. So ganun po yung sagot nung ilan kaya na hindi siya pinapractice dahil accidental lang yun doon sa culture na yun. Yun yung nagpapakita ng submission ng mga kababaihan nung time na yon. So ganun po yung isang argument. So yung iba naman po, meron din po talagang reformed churches na nagpa-practice rin ng head covering doon nga sa first argument na binanggit ko na creational ordinance ito. Sa ngayon po, wala pa po akong final na position pero yun po yung mga pwede niyo pong tingnan at pag-aralan pa. So sa ngayon po, sorry po, pinag-aaralan ko pa rin yung issue na yan. Salamat po. Okay. Alright. So thank you. Meron pa ba? Okay. So I think okay na yun, no? Nabalikan natin ibang mga questions na din. Wait lang, check ko baka meron pang hindi nabalikan. Sa pastora po. Ay, sa Bastora. Sige, ito pala meron. Paano po yung best explanation if bakit hindi pwede ang pastora ang mag-preach sa simbahan even may mga babae na may gifted talaga sa teaching and preaching? I think na sagot naman natin ito last. Pero yung sa 1 Timothy 2, sabi ni Paul, 1 Timothy 2:11, let a woman learn quietly with all submissiveness. Ang context po nito ay worship. I do not permit a woman to teach or to exercise authority over a man. Rather, she is to remain quiet. Ang sinasabi ng iba, cultural yan kasi patriarchy yung prevailing culture that time. Pero hindi po cultural yung argument ni Paul. Verse 13, for Adam was formed first, then Eve. So, creational, kaya nga mabigat din yung sinay kanina ni Brother June, kaya ongoing pa rin yung study ko. Dahil ganun din yung inargue dito ni Apostle Paul. Dito, wala naman yung head covering, pero ang argument ni Apostle Paul sa bawal ang magpastora, bawal ang magturo, mag-exercise ng authority yung mga babae is dahil sa creational design. So makikita niyo po dito, nagtuturo si Paul ng creational design na ina-apply niya sa local church. Applied in ecclesiology. So ganun yung ginagawa dito ni Apostle Paul. Pwede pong magturo ang mga kababaihan outside ng worship. Sunday school ng mga bata, Bible study,
even ako, hindi ako masyadong mahigpit. Pwedeng ang babae ang mag-lead rin. Sa Bible study, kahit may mga kalalakihan, hindi ako masyadong mahigpit doon. Lalaki dapat, pero pwede. Pero kapag pinag-usapan natin yung office, yung church service, yung worship, yan po dapat ay mga lalaki ang namumuna dahil po dito sa text na ito. Dahil sa creational design. Okay, thank you. O sige po, mag-picture tayo. Picture. If you can open your cameras, please. Start your camera para meron tayong prueba. Okay. Okay po, kung sino pa yung makapag-join. Yes, pasama. Alright. Sige. Nahiya until na nag-open. Sige po. Okay, sorry. Hindi na mo open yung video. Wait lang ha. Naka-ano yata. Restrict yata. Ayun, sige. O yan. Sorry, naka-ano ko. Ayun, sorry na. Alright. Kita na ang lahat. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay lang ha. 1, 2, 3. May mahabol. 1, 2, 3. Go. Okay. So, okay na po yon. Salamat po sa pag-join. Sige, Brother Ezekiel, please close us in prayer. Thank you. Welcome po. Tayo po ay mag-close sa prayer. Aming Panginoon, maraming salamat po sa inyo pong faithfulness sa nangyaring ito sa 11 sessions. Nanatili po kayong faithful, hindi po sa pamamagitan ng aming sariling lakas, hindi po sa pamamagitan ng aming sariling talino. Lahat po ng aming na-achieve ay dahil lamang po sa inyo pong grace, dahil lamang po sa pag-ibig ni Kristo sa amin sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay ng sariling buhay. Salamat po sa lahat po ng mga lessons na aming pinag-aralan, lalong-lalo na po sa pagiging head ni Christ over the church, at siya ang nagbibigay ng buhay, siya ang kumakalina, He is our faithful and good shepherd. Salamat po sa mga katotohanan na ito. Kayo po ang magbigay ng application nito sa aming mga buhay personally, at lalong-lalo na po ang application namin ito sa aming kanya-kanyang local churches. Ano man po ang na-achieve namin, ano man po ang aming na-accomplish sa mga sessions na ito, ay nawa naibalik po namin sa inyo ang kaluwalhatian. Sa inyo po namin ibinabalik ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. Salamat po. Thank you, Brother. Thank you po. Nasusunod po ulit. Muli paalam. Bye-bye. Salamat po. Welcome po.